Hi, hello. This is Larry Garcia and ito yung G Solutions. Muli, i-review natin or ma-refresh tayo ng mga ilang concept na ginagamit natin sa circuit analysis concept ng mathematics. So, halimbawa ito. Yon. So, sabi rito, draw the phasor diagram that represents sine wave shown. So, makikita natin yung pulang rito. Yan. Walang wave, sine wave siya, ay yung pinaka-peak niya dito ay 2.2, no? At galing sa sa 0 degree less than 50 degree, no? So may angle siya na 50 degree, no? Ito naman na blue, yan, sine wave siya. At yung pinaka-peak niya ay 1.5. Yan yung peak value niya. At nagsimula siya sa 0 degree. So, kung ating ito-drawing, ang nito, phasor diagram, gawa tayo ng uli. Okay. So, yan. So, bali yung blue na waves. Okay, so, kung ating i-divide natin to, and this is 0 degree yan. 0 degree yan. Pataas naman dito, that is 90 degree. Ito ay 180 degree at ito ay 270 degree. Okay, 0 degree ito. So makikita natin na itong blue, yan, this one, ay nasa 0 degree siya. So dito siya sa may 0 degree. Okay? So ano natin? Bali, from this point, dyan, along with 0 degree. Yan. So yung haba ng vector natin, yan yung peak niya na 1.5. So, kaya pwede nating isulat dito na 1.5. Yan yung phasor diagram niya. Ito namang pula na wave ay 2.2 yung peak niya. At ang angle niya is nasa 50 degree, no? Referring to the 0 degree, kung i-refer natin 0 degree, okay, so siya ay nandito sa from here to this point na 50 degree. Okay, so ito yung niya, representation niya. Yun. Mas mahaba siya kaysa doon sa blue kasi 2.2 siya. 2.2 yung value niya. Ayos yun. 2.2. Okay? At yung angle, again, galing dito, papunta dyan, ay 50 degree. So, dito rin na-introduce sa atin yung tinatawag na lagging or leading. No? So, kung nauna ba siya na mag-appear yung angle niya before sa reference natin na 0 degree o after. So, yun yung mga pinag-aaralan natin dito. Sige. So, ganun yung pag-represent ng sine wave sa phasor diagram. So, maraming salamat sa panunood nitong video. God bless.